Habang ang mga kaedad niya ay umiinom pa rin ng milk tea na parang kanin, itong binatilyong si Wang Sheng ay sobrang try-hard na kaya niyang mag-push up ng 1,000,000 sa isang hininga. Ang kwento ay nagsimula sa kanyang nakaraang buhay, kung saan naglalabanan ang mga makapangyarihang nilalang. Si Wang Sheng noon ay parang isang maliit na langaw lamang na napadaan, at sa kasamaang palad, tinamaan ng ligaw na bala at namatay. Sa buhay na ito, ipinangako niya sa sarili, noong nakaraang buhay, isa lang akong hamak na independent cultivator, ni hindi ko alam kung sino ang pumatay sa akin. Ngayon, binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako pwedeng mamatay na lang basta-basta ulit. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maging karapat-dapat sa pangalan ko, mabuhay bilang isang tunay na tao. Ngayong hapon, 4 oras 15 minuto 24 sekundo, matagumpay na nailunsad ang rocket. Oras at lugar, katulad ng nasa alaala ko sa nakaraang buhay. Ibig sabihin, totoo ngang nabuhay akong muli, bumalik sa edad na 17. Ayon sa mga sabi-sabi sa nakaraang buhay, ang rocket na iyon ay nagdala ng kung ano mula sa buwan, na naging sanhi ng unti-unting pagbabalik ng espiritual na enerhiya pagkatapos ng 1,000 taong pagkawala nito, na nagpasok sa Earth sa panahon ng Key All People Cultivation Era. Kung nabuhay nga akong muli ngayon, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Nakakalungkot, ang sirang-sirang cultivation technique niya mula sa nakaraang buhay ay sapat lang para bahagyang mapalakas ang kanyang pisikal na katawan ngayon. Mukhang para mabago ang kapalaran ko sa buhay na ito, iyon lang ang paraan. Habang iniisip ito ni Wang Sheng, umuwi ang kanyang mga magulang. Siyempre, ang aircon talaga ang buhay. Kemen! Habang maganda ang muod ng dalawa niyang matanda, nagpahayag si Wang Sheng ng kanyang pagnanais na pumunta sa bundok udang para maging isang Daoist priest. Pagkatapos ng isang magulong gabi, sa wakas ay napapayag ni Wang Sheng ang kanyang mga magulang na payagan siyang pumunta sa udang para maghanap ng guro, kahit na medyo masakit ang naging kapalit. Si Wang Sheng, na may namamagapang mukha, ay lumabas ng bahay bitbit ang kanyang maleta. Ang kanyang ina, na may luha sa mga mata, ay hindi mapigilang malungkot habang tinitingnan ang anak. Xiao Sheng, bakit hindi mo nalang pag-isipan ulit? Mahal, huwag ka nang mag-alala, pag-alo ng ama ni Wang Sheng. Sinabi naman ni Xiao Sheng na 1 taon lang siyang titigil sa pag-aaral. Alam mo rin pala na 1 taon lang siyang titigil, ha? Tingnan mo ang ginawa mong pambubugbog sa anak natin. Galit na sinampal ng ina ni Wang Sheng ang kanyang asawa, na napasigaw sa sakit at humingi ng tawad. Pagkatapos, dahil hindi sila mapakali, nagpasya silang samahan ang kanilang anak sa bundok udang. Ang dahilan kung bakit gustong pumunta ni Wang Sheng sa udang ay dahil may isang tiyak na posisyon doon sa Immortal Dao Heavenly Rankings ng nakaraang buhay. Hindi siya nakahanap ng guro noon, kaya sa pagkakataong ito, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Ngunit, sa kasamaang palad, si Daoist Master Gao Shixing, ang taong nais niyang maging guro, ay wala sa bundok. Nasa ibang bansa raw ito para mag-perform at ilang buwan pa bago bumalik. Si Daoist Master Gao Shixing ay nasa top 3 ng Heavenly Ranking sa hinaharap. Bago pa man bumalik ang Heaven and Earth Yuan Qi, maituturing na siyang kinatawan ng wudang martial arts ngayon. Sa panahong ito, wala siya at ang iba pang mga Daoist Master dito. Dapat ba akong pumili ng ibang cultivation sect para mag-aral? Habang bitbit ang kanyang bagahe at paalis na sa Zixiao Palace, nakasalubong ni Wang Sheng ang isang Daoist na naglalatag ng mga libro sa labas ng pinto at ng aalo. Sa edad mo, dapat nag-aaral ka ng mabuti, binata. Huwag kang malinlang ng mga kwento sa nobela. Kung gusto mo talagang matuto ng Gong Fu, ire-rekomenda ko sa iyo ang ilang udang martial arts secret manuals. 300 lang ang isa. Ito ang tunay na sinaunang martial arts heritage ng wudang, tiyak na magagawa mong maglakbay mag-isa sa mundo at maging dominante sa kalawakan. Kung kailangan mo ng neigong, pwede kang sumali sa speed class, na ako ang nagtuturo. Little benefactor, mayroon kang malakas na koneksyon sa martial arts ngayon, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito sa buhay mo. Pakiusap, Daozhang, tanggapin niyo po ako bilang inyong disipulo. Nais kong sumunod sa inyo sa paghahanap ng Immortal Dao. Si Wang Sheng ay yumuko at nagbigay galang, habang lihim na nagsasaya sa kanyang puso. Tama! Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ba't ito si King Yanzi, ang excellent Daoist Master? Sa nakaraang buhay, isa siya sa mga top 5 na cultivation expert sa Stable Living Heavenly Rankings.
Swerte ko naman. Si King Yanzi ay naguluhan sa sinabi ni Wang Sheng. Munting kaibigan, kung sinabi mong gusto mong matuto ng martial arts, medyo kapanipaniwala pa. Pero ang bukang bibig mo ay cultivation at paghahanap ng dao. Nakakita ka na ba ng taong may magic powers? Nararamdaman ko po, Daozhang, na ang dao ay isang uri ng espiritu, isang naiibang pag-unawa sa langit, lupa, at sansinukob, sagot ni Wang Sheng. Sa bundok kudang, hindi ko natagpuan ang taong nais kong maging guro, ngunit sa pagkakita ko sa inyo, alam kong hindi kayo isang ordinaryong tao. Mukhang interesante ka nga, sabi ni King Yanzi, na patuloy na nagsasalita tungkol sa dao. Sa pagpili ng guro, ako pa ang napili mo. Dito sa bundok kudang, isa lang akong taong may pangalan pero walang kapangyarihan. Sa mga nakaraang taon, isa lang ang natanggap kong ordinaryong disipulo, at hindi ko rin siya masyadong pinapansin. Sigurado ka bang gusto mo akong maging guro? At saka, gusto mong maging disipulo ko, alam ba ito ng mga magulang mo? Kasama ko po sila dito, Daozhang. Buong puso ko pong nais sumunod sa inyo para mag-cultivate. Nasiyahan si King Yanzi sa nakikita niyang sinseridad kay Wang Sheng. Mukhang hindi ito basta na-impluwensyahan ng mga pelikula at nobela para tumakas ng bahay. 3 tanong. Kung masasagot mo ito ng kasiya siya sa akin, saka ko kakausapin ang mga magulang mo. Unang tanong, ano ang dao? Ayon po sa aking pagkaunawa, ang dao ay kalikasan, kaayusan, ang batas, sagot ni Wang Sheng. Pangalawang tanong, ano ang Shu? Ang 5 sining ng Daoist sect, Shan, Yi, Ming, Xiang, Bu. Ang Shan ay Daoist techniques at immortal methods, ang Yi ay Daoist medicine, ang Ming ay Qi. Mabilis at detalyadong sumagot si Wang Sheng na ikinatango ni King Yanzi. Mukhang desidido nga ito. Kung gayon, 3 tanong, pagkatapos mong maging disipulo ko, kung ako at ang tatay mo ay parehong nalulunod sa tubig, sino ang una mong ililigtas? Kung ililigtas ko ang guro, magiging hindi ako mapagmahal sa magulang. May kasabihan sa Daoist sect na ang hindi mapagmahal sa magulang ay hindi magiging matagumpay. Kung ililigtas ko ang aking ama, para namang hindi ko iginagalang ang guro, na parang pangalawang ama na rin. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, nagpasya si Wang Sheng. Ililigtas ko po muna ang aking ama. Tinanggap ni King Yanzi ang sagot at nagpasyang tanggapin si Wang Sheng bilang disipulo. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni King Yanzi, nakausap ko na ang mga magulang mo kagabi. Sa ngayon, isa ka lang trial disciple ko. Pagkatapos ng observation period, saka ko pagpapasyahan kung opisyal kitang tatanggapin bilang disipulo. Dito ako karaniwang nakatira, kasama ko lang ang iyong senior sister. Sa panahong ito, manirahan ka muna kasama namin. Opo, guro, sagot ni Wang Sheng, habang iniisip, ano kaya ang sinabi ni guro sa mga magulang ko kahapon para mapapayag silang iwan ako dito sa bundok kudang. Pero kahit ano paman, sa wakas, nagtagumpay na akong magkaroon ng guro. Sa sandaling iyon, tumawag si King Yanzi mula sa labas ng bakuran, Xiaoxuan. Hindi ba't gusto mong makita ang iyong trial junior brother? Halika dito, tingnan mo. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang isang babaeng simple ang pananamit. Hinaplos ni King Yanzi ang ulo nito at ipinakilala, ang batang ito ay si Muwan Suan, ang iyong senior sister. Karaniwan siyang mahiyain sa mga estranghero, pero hindi ko inaasahang hindi siya natatakot sa iyo. Kumusta, senior sister? Ako si Wang Sheng. Pakiusap, gabayan mo ako, sabi ni Wang Sheng, habang may kaunting pagdududa sa kanyang isip. Apelyidong Miu. Bihira iyon. Wan Suan. Teka, Muwan Suan. Ang pangalan talaga ng senior sister ko ay Muwan Suan. Medyo nainis si King Yanzi at sumigaw, syempre. Ako ang nagbigay ng pangalang iyan, mali pa ba? Kalma, kailangan kong kumalma ngayon. Ngunit si King Yanzi, ang excellent Daoist master, at si Muwan Suan, ang excellent fairy. Bakit hindi ko naisip na magguro at disipulo sila? Isang top 1-0 expert sa heavenly rankings bilang bodyguard ko sa hinaharap. Pwede na akong maglakad ng mayabang. Naisip ni Wang Sheng habang napapangiti mag-isa, na ikinataka ni Muwan Suan. Itinuro niya si Wang Sheng, tapos itinuro ang kanyang ulo, na para bang nagtatanong kay King Yanzi, may problema ba sa utak niya? Nanahimik sandali si King Yanzi, pagkatapos ay ngumiti at sumagot, kung pareho kayong normal na bata dito, sino naman ang magtitiis na dalhin ang anak nila sa bundok para maghirap?
Bilang senior sister, alagaan mo ang iyong junior brother sa hinaharap. Maya-maya, dinala ni King Yanzi si Wang Sheng sa front hall at seryosong nagbilin, kahit na guro ang tawag mo sa akin, kailangan pa ng observation period bago kita opisyal na tanggapin. Kailangan mong maghanda sa pag-iisip. Kung hindi mo kakayanin, hindi kita pipiliting manatili sa bundok, naiintindihan mo ba? Hanggat hindi ako pinapaalis ni guro sa bundok, kahit anong sabihin nyo, hindi po ako susuko. Buong determinasyong sagot ni Wang Sheng. CJ, nakikita mo ba yung gilingang bato doon? Pagkatapos mong magpahinga, gilingin mo yung 2 sako ng trigo para maging harina. Agad na sumunod si Wang Sheng. Habang pinagmamasdan ang kanyang masigasig na paggiling, nasiyahan si King Yanzi. Pagkatapos ay tinawag niya si Mu Wansuan palabas para mag-ensayo. Si Wang Sheng ay patuloy na masipag sa paggiling. Paminsan-minsan, humihinto siya para magpahinga at tinitingnan ang magguro. Talaga nga, kahit nakulang ang Heaven and Earthling Key, hindi pa rin napuputol ang cultivation heritage. Kahit na ang proseso ng pagpapakalma ng isip at pag-focus ng espiritu, itong uri ng cultivation na naipon sa loob ng maraming taon ay sobrang nakakatakot. Hindi nakapagtataka na pagkatapos bumalik ang Heaven and Earth Yuan Key, ang bilis ng mga daoist na ito ay mas mabilis pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Kapag nakapasa ako sa pagsubok at pumasok sa sect, tiyak na ituturo sa akin ni guro ang ilang cultivation methods. Siyempre, masarap talagang sumilong sa malaking puno. Pero wala nang mas importante pa kaysa sa sarili kong lakas. Kahit hindi ako kasing galing ni senior sister sa hinaharap, hindi ako pwedeng maging mas mahina. Nagkaroon muli ng sigla si Wang Sheng at nagpatuloy sa paggiling, hindi alam na kahit nag-ensayo ang kanyang guro, palagi pa rin siyang binabantayan at sinusuri nito. Mga paa ay nakatapak sa lupa, bawat hakbang ay hindi minamadali. Maganda ang disposisyon. Sa wakas, natapos na ang gawain sa paggiling ng trigo. Kahit na ilang buwan nang nag-ensayo si Wang Sheng sa pisikal na aspeto, ito ang unang beses niyang gawin ang ganitong trabaho, kaya hindi maiiwasan ang pananakit ng katawan. Sa sandaling iyon, lumapit si Mu Wansuan na may dalang mangkok ng tubig para kay Wang Sheng. Salamat, senior sister, ngumiti si Wang Sheng habang tinatanggap ito. Mula sa loob ng kwarto, narinig ang boses ni King Yanzi, kung tapos ka na, ayusin mo na ang kwarto mo. Pagkatapos ay dinala niya si Wang Sheng sa kanyang magiging silid. May 2 kwarto sa main house, sakto para sa inyo ni Xia Oxuan, isa bawat isa. Ang kwarto ko ay nasa gilid. Kung may kailangan ka, pwede mo akong puntahan. Pagkatapos mong matulog sa tanghali, bumaba ka ng bundok para makita ang mga magulang mo para mapanatag sila. Maya-maya, si Mu Wansuan ay naglalaro ng video game nang si King Yanzi ay sumilip sa pinto ng kwarto ni Wang Sheng. Bigla itong kumaway kay Mu Wansuan na nagpapahiwatig na lumapit ito. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahang lumapit si Mu Wansuan at sumilip kasama ang kanyang guro sa loob ng kwarto ni Wang Sheng. Nakita nilang nakaupo ito at nagme-meditate. Mukhang may itsura rin pala itong junior brother mo, papuri ni King Yanzi, ngunit agad ding narinig ang hilik mula sa loob ng kwarto. Nahiya siyang nagkamot ng ulo. Hindi naman pala papuri iyon, haha. Pagkatapos magpahinga, bumaba si Wang Sheng ng bundok para makita ang kanyang mga magulang ayon sa bili ng guro. Pagbalik niya, may dala siyang malaking balutan sa likod. Masyado nang luma ang kumot ni senior sister. Nagpabili ako sa mga magulang ko ng 2 bagong set. Siguro naman hindi magagalit siguro, di ba? Ginawa ko ang lahat para makapunta sa bundok, tiyak na nasaktan ko ang damdamin ng mga magulang ko. Kahit hindi ko alam kung ano ang sasabihin, sa panahon ng pagbabalik ng Yuan Qi, lahat ay hindi pa tiyak. Kailangan ko ng sapat na lakas para protektahan sila. Ngunit, nagtaka si Wang Sheng habang tinitingnan ang 2 galon ng tubig sa kanyang kamay. Malinaw naman na may tubig mula sa bukal dito sa bundok na pwede nating gamitin. Bakit kaya espesyal na pinabili ako ni Guro ng 2 pinakamurang galon ng mineral water sa baba? Hayaan na nga. Siguradong may malalim na dahilan siguro sa ginagawa niya. Susundin ko na lang. Ang katotohanan ay pinatunayan na masyadong mataas ang tingin ni Wang Sheng sa kanyang guro. Nakita niya itong masayang isinusulat ang banal na tubig ng bundok udang sa bawat bote ng tubig na dinala niya. Walang masabi si Wang Sheng. Ito ang sideline ko, sabi ni King Yanzi.
Espesyal itong ginawa para sa mga lay devotee na umaakyat ng bundok para humingi ng biyaya. Bawat bote ay 20 hanggang 100 yuan. Nakakabenta ako ng mahigit 1 bote kada araw. Sige na, punta na tayo sa likod bahay. Ipapakita ko sa iyo ang isang set ng fist form bilang panimulang benefit. Agad na umiti si Wang Sheng at sumunod sa guro papunta sa likod bahay. Maya-maya, inulit ni Wang Sheng ang fist forms na itinuro ng guro at hindi niya mapigilang mamangha. Habang ginagawa ang buong set ng fist form, umiinit ang buong katawan ko. Parang may isang daloy ng ki na umiikot sa loob ng katawan ko. Ang fist form na itinuro sa akin ni guro, kahit simple, ay naglalaman pala ng dao. Hindi ko inaasahan na sa pagpasok ko pa lang, natutunan ko na agad ang ganito kahusay na fist form, kailangan kong ma-master ang set na ito ngayon. Nang matapos mag-ensayo si Wang Sheng, gabi na. Noon niya lang napansin si Mu Wansuan na natutulog habang nakaupo sa labas ng pinto. Dahan-dahan niya itong ginising. Senior sister, umakyat ka na sa kama para matulog. Inaantok na sagot ni Mu Wansuan at pumasok sa loob. Akala ko lang ang alam niyang sabihin. Sabi ni guro, nagkasakit daw si senior sister noong bata, kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Bilang junior brother, kailangan ko siyang alagaan sa hinaharap. Habang iniisip ito ni Wang Sheng, isang damit ang lumipad diretso sa kanyang mukha. Si Mu Wansuan pala ay naghubad. Senior sister, sa loob ka na ng kwarto magpalit. Dali-daling itinulak ni Wang Sheng si Mu Wansuan papasok sa kwarto nito at isinara ang pinto, bago tumakbo pabalik sa sarili niyang kwarto para magpahinga. Si senior sister, walang kadepensa-depensa sa harap ko. Pero bilang isang standard na junior brother, hindi ko pwedeng samantalahin siya. Pero, ang senior sister ngayon ay ibang-iba sa imahe ng silent fairy sa nakaraang buhay ko di. Gumagalaw-galaw si Wang Sheng nang makaramdam ng sakit mula sa kanyang braso. Ang tunay na cultivation, hindi pala ganoon kasimple. Mag-meditate na lang ako. Pagkatapos ng ilang sandaling pagme-meditate, dinalaw siya ng antok. Habang nakapikit, parang narinig niyang tinawag siya ng guro. Gising ka na ba? Kinuskos ni Wang Sheng ang kanyang mga mata at nagulat nang makita si King Yanzi. Nang makitang pumasok si King Yanzi sa kwarto, agad na nawala ang antok ni Wang Sheng. Dali-dali siyang umupo at bumulong, guro. Umiti si King Yanzi at sinabi, humiga ka. Huwag ka munang matulog. Medyo huli ka nang pumasok sa sek, barado ang iyong mga meridian, at masyadong matigas ang katawan mo. Relax ka lang, tutulungan kita sa tuwiguh umay. Nang marinig ito, masunuring humiga si Wang Sheng. Nakita ito ni King Yanzi, itinaas ang manggas ng kanyang damit, at lumitaw ang berdeng daloy ng ki sa kanyang mga kamay, na patuloy niyang idinidiin sa katawan ni Wang Sheng. Sa prosesong ito, kinuyom ni Wang Sheng ang kanyang kamao at bumulong sa sarili, ang mga kamay ni guro, parang may dala silang mainit at malamig na ki na nagpapalitan. Ito ba ang neiksi na hinahabol ng mga martial artist? Hindi pa bumabalik ang Yuan Qi ng Earth ngayon, pero siguro, sa pamamagitan ng mahirap na pagsasanay mula pagkabata, ay narating na ang antas na ito. Siguradong marami siyang pinagdaan ng hirap. At ginagamit pa niya ang neiksi na hindi madaling i-cultivate para sa tuwiguh umay ko. Kung ganito, hindi ko pwedeng bigin siguro. Kinabukasan, maagang gumising si Wang Sheng para mag-ensayo. Naisip niya, hindi ko alam kung epekto lang ba ito ng sikolohiya, pero ngayong umaga paggising ko, nararamdaman kong mas magaan ang katawan ko, at mas malakas din ang espiritu ko kumpara kahapon ng umaga. Nakatayo sa gilid at nagmamasid, tumango si King Yanzi at mumiti. Yes, said, hindi masama. May itsura na. Kahapon ay para lang masanay ka. Ngayon, hindi na kita bibigyan ng oras para magpahinga. Kailangan mong maghanda sa pag-iisip. Lumipas ang 1 buwan. Si Wang Sheng ay kasalukuyang nakalotus position sa kanyang kwarto. Sa paligid niya ay maraming itim na usok na lumulutang. Kahit sinabi ni guro na dadagdagan niya ang training ko, hindi naman niya ako binigyan ng gawain na lampas sa kaya kong tiisin, maliban na lang kung para maubos ang physical strength ko at makaramdam ng sobrang pagod. At tuwing 3 araw, tinutulungan din ako ni guro sa tuwiguh umay. Dahil dito, ang natitirang neiksi niya sa katawan ko pagkatapos ng 2 o 3 beses, halos nararamdaman ko na ang lokasyon ng mga meridian.
Sinamantala ko ang pagkakataong ito para subukan ding i-cultivate ang basic cultivation teknike na nakuha ko mula sa nakaraang buhay. Kahit wala pa ring epekto, ang bilang ng pagpapalabas at kalidad ng maruming ki sa katawan ko ay halatang nag-improve. Tanging ang epekto ng maruming ki ang malinaw. Habang malalim ang iniisip, napansin ni Wang Sheng si Mu Wansuan na nakatakip ang ilong at nakatayo sa labas ng pinto, sumisilip sa loob ng kanyang kwarto. Nahiya siyang sumigaw, Senior sister, bakit ka nandyan? Pasensya na, senior sister, bubuksan ko agad ang bintana para mahanginan. Sa labas ng bakuran, ngumiti si King Yanzi at bumulong, si Xiao Sheng ay isang magandang binhi. Pagkatapos ay kumaway siya kay Wang Sheng. Guro, may kailangan po ba kayo sa akin? Tanong ni Wang Sheng habang tumatakbo palapit kay King Yanzi. Tumayo si King Yanzi at ngumiti. Xiao Sheng, isang buwan ka na rin dito. Ang iyong entry training ay nagpapakita ng magandang resulta. Bukas, mag-imbita ako ng isang Daoist sect elder bilang saksi para sa iyong Chuan Du Shufa. Maagang gumising bukas, maligo ng malinis. Sa tanghali, opisyal ka nang papasok sa sect. Tuwang-tuwang sumigaw si Wang Sheng, opo, guro. Tanghali kinabukasan, isang mesa ng mga alay ang nakahanda na. Sa harap ng saksing si Marshal Uncle Lee, seryosong tiningnan ni King Yanzi si Wang Sheng at nagsalita, Wang Sheng, humarap ka. Opo. Sagot ni Wang Sheng at lumuhod sa prayer mat sa harap ni King Yanzi. Inabot ni King Yanzi ang isang kahoy na kahon sa harap ni Wang Sheng. Ngayong pumasok ka na sa sect, kailangan mong manahin ang pangalan ng ating guro, si Patriarch Tudongbin. Pagkatapos mong pumasok sa sect, kukunin mo ang Yu character. Ang Daoist title ng iyong senior sister ay Buyu. Ang Daoist title mo ay Fiyu. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang Puryang Immortal Scripture na iniwan ng Puryang Immortal ng ating sect. Bibigyan kita ng kalahating buwan para kopyahin ito. Sa hinaharap, ang iyong basic cultivation ay aasa sa scripture na ito. Magalang na tinanggap ni Wang Sheng ang kahoy na kahon gamit ang dalawang kamay. Maraming salamat, guro. Tapos na ang seremonya. Sasamahan ko si Marshal Uncle Lee para kumain. Linisin ninyong dalawa ang lugar na ito. Paalam po, Guro, Marshal Uncle. Pagkatapos ihatid ang dalawa, ngumiti si Wang Sheng at tumingin sa tabi. Senior sister, kain tayo ng merienda. Ngunit wala na si Mu Wansuan sa tabi niya. Nang lumingon siya, napanganga si Wang Sheng nang makita itong masayang kumakain ng mga alay sa mesa. Naisip niya, ang galing pala ng movement skill ni senior sister. Hindi nga maikakaila na isa siyang top 1-0 expert sa heavenly rankings. Pero itong itsura ni senior sister, ang hirap yugnay sa imahe ng excellent fairy na iyon. Maya-maya, pagkatapos maglinis ni Wang Sheng, hindi na siya makapaghintay at agad na kinuha ang scripture para basahin. Ang tao ay mailimang kakulangan, ang Dao ay mailimang elemento. Condensed spirit, enter the realm D. Habang nagbabasa siya, lumapit si Mu Wansuan na may dalang platito ng ubas. Sininyasan niya si Wang Sheng na ibuka ang bibig at sinubuan siya ng isang ubas. Nagkamot ng ulo si Wang Sheng at ngumiti. Salamat, senior sister. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbabasa. Spirit obtains he to become Ling, Valley obtains he to become Ning. Ang Daoist ay nagpapanatili ng Yi para sa mahabang buhay di. Nakaupo sa likod niya, kinuyom ni Mu Wansuan ang kanyang kamao, nagpapakita ng determinasyon. Kasabay nito, naalala niya ang mga bili ng guro, kung pareho kayong normal na bata dito, sino naman ang magtitiis na dalhin ang anak nila sa bundok para maghirap? Bilang senior sister, kailangan mong alagaan at gabayan ang iyong junior brother sa hinaharap. Lumipas pa ang 2 buwan. Pagkatapos ng initiation ceremony, sinimulang turuan ni King Yanzi si Wang Sheng ng Daoist cultivation techniques at scriptures, kasama na ang mga pangunahing punto ng cultivation sa Daoist sect ngayon. Cultivate martial arts. Ang pag-cultivate ng martial arts, sa mas tumpak na salita, ay ang paraan ng protecting the Dao, noong mayroon pang heaven and earth yuan ki. Ang mga cultivator, bukod sa pag-cultivate ng Dao at pag-unawa sa Great Dao, ay nag-aaral din ng Daoist techniques para protektahan ang Dao at gumawa ng kabutihan. Daoist techniques, Kim and Donja, Bagualengi, Daoist sect formations, talismans, alchemy, artifact refining. Ang mga Daoist methods na ito ay naging napakakinang noon.
Ngunit unti-unting naubos ang Yuan Qi sa Earth, at ang Daoist Techniques ay naging formalidad na lamang. Ang mga Daoist cultivator na walang Yuan Qi ay kinailangang protektahan ang kanilang sarili, kaya kinuha nila ang isang bahagi ng kanilang expertise sa Daoist Techniques na pangmalapitan para sa pakikipaglaban at pinalakas ito. Ito ang Cultivating Martial Arts o Martial Dao. Sa sandaling iyon, nakaupo si King Yanzi sa upuan at ngumiti. Siya Oxuan, 2 buwan nang naka-enroll ang junior brother mo. Palitan mo ako sa pagsuri sa kanyang pundasyon. Sa gitna ng bakuran, sumenya si Muwansuan ng paanyaya kay Wang Sheng. Senior sister, handa na po ako. Sigaw ni Wang Sheng at agad na sumugod kay Muwansuan para umatake. Nakita ito ni Muwansuan at mumiti. Ginamit niya ang bagwa footwork, at ang kanyang katawan ay maliksing umiwas sa mga atake ni Wang Sheng. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon para hawakan ang pulso nito. Ang isa pa niyang kamay ay mabilis na dumapo sa lalamunan ni Wang Sheng at itinaas siya. Buong kalahating araw, nagduda si Wang Sheng sa kanyang buhay, nakaupo sa sulok at umiiyak sa sarili. Naghirap akong mag-ensayo ng ganito, pero hindi ko man lang nahawakan ang lailayan ng damit ni senior sister. Ganito ba kalaki ang agwat ko sa isang expert? Pagkatapos ay tumingin siya kay Muwansuan na may kaawa-awang mukha. Senior sister, sa hinaharap, kapag may umapi sa akin, kailangan mong ipagtanggol ako, ha? Ngumiti si Muwansuan bilang tugon. Tumayo si King Yanzi at ngumiti. Sige na, lumapit ka dito. Ngayon, tuturuan kita ng isang set ng Daoist Technique na kayang makipagsabayan sa iyong senior sister. Ang sword formation na ito ay tinatawag na 7-star sword array. Binibigyang diin nito ang footwork, paglipat ng bigat, at pagbabago ng sentro. Kung mamaster mo ito, hindi makikita ang tao, ang espada ay nasa puso, ang Big Dipper ay bababa sa mundo para lipulin ang mga demonyo. Pagkatapos ay gumamit siya ng sanga bilang espada at nagsimulang ipakita ito kay Wang Sheng. Tingnang mabuti. Sword momentum, lingering shadows, stepping on the 7 stars, the Dipper shifts, unwavering T. Nakatayo sa gilid at nagmamasid, namangha si Wang Sheng at naisip, ang galing ng sword shadows, ang konsepto ng 7 swords merging into one. Ito ba ay pinapatakbo ng Dao, revocative ng Heaven and Earth Yuan Qi? Hindi ba't hindi pa bumabalik ang Heaven and Earth Yuan Qi? Paano ito nagawa ni Guro? Mabilis na natapos ni King Yanzi ang pagpapakita. Inilagay niya ang sanga sa kamay ni Wang Sheng at sinabi, i-cultivate mo itong sword form. Kung sa loob ng 3 taon ay magkaroon ka ng maliit na tagumpay, maituturing ka ng may malaking potensyal. Huwag kang magmadali, magsimula ka sa mga pangunahing kaalaman. Una ay natigilan si Wang Sheng, pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, hinding-hindi ko po bibigyan siguro. Hanggat nagsisikap ako ng walang tigil, darating din ang araw na mahahawakan ko ang lailayan ng damit ni senior sister. Pinisil ni King Yanzi ang noo ni Wang Sheng at pinagalitan siya. Tingnan mo nga yang walang pangarap mong itsura. Tinatakpan ni Wang Sheng ang noo at ngumiti. Pansamantalang layunin lang po iyon. Malayo pa po ako kay senior sister ngayon, pero ayokong maging mas mahina kaysa kay senior sister sa hinaharap. Kung tutuusin, si senior sister ay napaka-cute, syempre, para siyang protektahan. Ngumiti si King Yanzi. Kung ganyan ang sinasabi mo, pwede pa. Lumipas ang oras. Gamit ang kanyang 1-0 taong karanasan mula sa nakaraang buhay at sa tulong ng Daoist Cultivation Guidance, sa loob lang ng isang hapon, na isaulo na ni Wang Sheng ang mahigit kalahati ng sword form, hindi maitago ang saya sa kanyang mukha. Noong nakaraang buhay, nahirapan ako dahil walang systematic cultivation technique. Ngayon, lahat ng kailangan ko ay nasa harap ko na. Kung hindi pa ako magsisikap, sayang naman itong rebirth ko. Ngunit, nang tumingin siya kay Muwansuan na nag-ensayo ng espada hindi kalayuan, napabuntong hininga siya. Pero kung ikukumpara kay senior sister, malayo pa rin ako. Kailangan kong magsumikap ng husto. Lumipas ang tag-araw, dumating ang taglagas, at sumapit ang malamig na taglamig. Kahit malamig sa madaling araw, si Muwansuan at Wang Sheng ay karaniwan pa ring nag-ensayo sa bakuran. Habang nag-ensayo ng espada, naisip ni Wang Sheng, hindi ko namalayan, mahigit kalahating taon na pala akong nag-aaral dito sa bundok. Habang tumatagal ako dito, mas nakikilala ko pa si Daoist Master King Yanzi at si Fairy Muwansuan, at mas nararamdaman kong isa akong binatilyong hindi sinasadyang napadpad sa isang lugar ng mga immortal.
Ang espiritu ni Senior Sister ay dalisay, walang halong dumi. Ang kanyang pag-unawa sa Dao ay halos nakaukit na sa kanyang mga buto. Kung sasabihing ang isang mortal na tulad ko ay kailangan pang habulin ang Dao para mag-cultivate, siya naman ay kasama na ng Dao sa mundong ito. Ngunit, hindi niya naiintindihan ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Pero kung ikukumpara kay Senior Sister, mas nakakagulat pa siguro. Pagdating sa pagtalakay ng scriptures, talismans, sandata, paghuli ng multo, pagtaboy ng masasamang espiritu, alchemy, Taoist arts lahat ay bihasa siguro. Hindi ko alam kung paano niya natutunan ang napakaraming kasanayan sa kanyang maikling buhay na wala pang 40 taon. Tungkol naman sa akin, bukod sa araw-araw na pag-meditate, pag-aaral ng Taoist scriptures, at pakikinig sa mga turo ni Guro, inilaan ko ang natitirang oras at lakas ko sa pag-aaral ng 7 Stars Word Aray. Pagkatapos ng kalahating taon, naging bihasa na ako sa 7 Stars Word Aray. Ngunit sa harap ni Senior Sister, wala talaga akong karapatang magyabang. Para mahabol ko ang mga yapak ni Senior Sister at hindi maiwan, kailangan ko lang maging mas mahigpit sa sarili ko. Sa sandaling iyon, nagsalita si King Yanzi, magaling, magaling. Sa loob lang ng kalahating taon, ang iyong 7 Stars Word Array ay mayroon ng kaunting tagumpay. Mukhang mas mataas pa ang iyong potensyal kaysa sa inaakala ko. Malamig na ang panahon. Mas malamig ang natutunaw na yelo kaysa sa bumabagsak na nyebe. Simula ngayong gabi, ikaw at si Xiaoxuan ay sa iisang kwarto na matutulog. Paulit-ulit na kumaway si Wang Sheng. Guro, okay lang na mag-isa si Senior Sister. Okay lang po ako. Hinimas ni King Yanzi ang kanyang baba at tiningnan si Wang Sheng. Bakit? Hindi kaya pati Senior Sister mo ay hindi mo patatawarin? Pilit na ngumiti si Wang Sheng. Paano naman po mangyayari iyon? Ganoon po ba akong klaseng tao? Hindi na inasar pa ni King Yanzi si Wang Sheng. Tinapik niya ang balikat nito. Maging simple ka lang, binata. Ito ay may tuturing ding pagsasanay sa iyong disposisyon. Nga pala, palitan mo ng bagong kumot ang para sa inyo ni Senior Sister. Yung kumot sa kama niya, 7 taon na niyang gamit iyon. Hindi na mainit. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kwarto, nakabalot si Wang Sheng sa kumot, nakatalikod kay Muwan Suan, at hindi nangahas tumingin sa kanya. Siguro hindi kaya gusto niyang i-matchmake kami ni Senior Sister. Habang kung ano-ano ang iniisip niya, kinulbit siya ni Muwan Suan gamit ang daliri nito sa mukha. Makikita sa mukha niya ang pagkadismaya, dahil hindi siya pinapansin ni Wang Sheng. Dali-daling umupo si Wang Sheng at mumiti kay Muwan Suan. Senior Sister, mukhang inaabangan mo talaga ang paglipat ko dito, ano? Ang reaksyon ko kanina, hindi nga angkop. Nang maisip ito, nahihiyang nagkamot ng ulo si Wang Sheng at mumiti. Medyo nahihiya lang po ako. Nang marinig ito, biglang may naisip si Muwan Suan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagdala siya ng gumoko, karo, board at inilagay sa kama. Nang makita ito ni Wang Sheng, naisip niya, talagang ang kasing simple ng puting papel si Senior Sister. Hindi, wala talaga siyang konsepto tungkol dito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Muwan Suan. Kalahating oras lang tayo pwedeng maglaro, ha? Kung hindi, tiyak na maghihikab tayo buong araw bukas. Pagsasabihan pa tayo ni Guro. Lumipas ang oras hanggang sa ika-15 araw ng unang buwan ng lunar. Gabi na iyon ng Lantern Festival, ngunit si Wang Sheng ay nasa bakuran pa rin at masipag na nag-ensayo ng espada. Naisip niya, dahil may magaling na guro dito, ang mga natutunan ko sa panahong ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang buhay ko. Hindi ko alam kung kailan dumating na ang oras ng pagbabalik ng Heaven and Earth Yuan Qi. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng kwarto, narinig ang boses ni King Yanzi, Xiao Sheng, luto na ang tangyuan. Pagkatapos mong mag-ensayo ng espada, bumalik ka na agad. Ngumiti si Wang Sheng. Opo. Sa loob ng kwarto, tumingin si King Yanzi sa labas ng bakuran. Noong araw na binigyan kita ng Daoist title, dapat pala sword-obsessed fool ang itinawag ko sa iyo. Sa labas ng bakuran, nagpatuloy si Wang Sheng sa pag-ensayo ng espada at naisip, ayon sa alaala ko sa nakaraang buhay, ngayon ang araw ng pagbabalik ng Yuan Qi. Kailangan kong maging alerto para hindi mapalampas ni Naguro at Senior Sister ang pagkakataong ito. Hindi nagtagal, parang may naramdaman si King Yanzi at nanlaki ang kanyang mga mata.
Kasabay nito, sa labas ng bakuran, itinago na ni Wang Sheng ang kanyang espada. Umiti siya at tumingala sa langit. Dumating na ang Heaven and Earth Yuan Qi. Guro! Senior sister! Masayang sumigaw si Wang Sheng. Akmang tatalikod siya para ibalita sa dalawa nang mapansin niyang nasa likod na niya si King Yanzi. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang likod, seryoso ang mukha, at mahinang sumigaw, pakalmahin ang isip. Huwag mong palampasin ang sarili mong pagkakataon. Mag-meditate ka, paikutin ang cultivation technique ng ating set. Ang mga meridian ng senior sister mo ay matagal ng bukas, stable na siya ngayon. Hihiramin ko ang lakas ng braso mo para buksan ang lahat ng meridian mo. Naantig si Wang Sheng at bumulong, gurod. Pagkatapos ay hindi na siya nagsalita pa at masunuring umupo sa lupa, mabilis na pinaikot ang cultivation technique. Kasabay nito, naisip niya, ang unang Yuan Qi na bumalik pagkatapos ng 1,000 taon ay isang napakahalagang kayamanan para sa mga cultivator. Kapag pinalampas ito, baka sa buong buhay na ito ay wala ng ganitong pagkakataon. Sa ganitong sitwasyon, naaalala pa rin ni Guro ang munting disipulo niyang ito na hindi pa ganap na bukas ang mga meridian. Ang kabutihang ito, paano ko ito masusuklian sa hinaharap? Ang mga meridian ay bumukas, 10 beses na mas mabilis ang pag-ikot kaysa dati. Ito ba ang pag-angat na dulot ng Heaven and Earth Yuan Qi sa mga cultivator? Mukhang pagkatapos ng araw na ito, magbubukas na ang bagong panahon para sa Earth. Maya-maya, pagmulat ni Wang Sheng, nakita niya si Mu Wansuan na nakangiting nakatayo sa harap niya. Nagtanong siya, Senior sister, tapos ka na bang mag-regulate ng iyong hininga? Tinatakpan ni Mu Wansuan ang kanyang bibig gamit ang daliri, pagkatapos ay itinuro ang isang direksyon. Sumunod ng tingin si Wang Sheng at nakita si King Yanzi na naka-lotus position at nag-aaral. Napansin din niya na ang cultivation realm nito ay mabilis na tumataas. Tuwang-tuwa siyang nagsalita, siguro, nagko-condense ng spirit. Sa totoo lang, malapit ka nang mag-breakthrough sa Void Core Realm. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mamangha. Kahit maganda ang Heaven and Earth Yuan Qi, medyo mas dalisay lang ito. Ang mga ordinaryong Daoist cultivator ay hindi talaga makakaasa dito para mag-breakthrough ng realm. Ang kakayahan niyang gamitin ito para mag-breakthrough ng realm ay malinaw na dahil sa mahigit 1,0 taong cultivation niya, kaya naipon niya ang pundasyon ngayon. Nakakatakot talaga ang pundasyon ni Guro. Lumipas ang isang gabi. Pagsapit ng umaga, si Mu Wansuan at Wang Sheng ay masipag na nag-ensayo muli. Pagkatapos ng isang round ng 7 Stars Sword Array, tiningnan ni Wang Sheng ang kahoy na espada sa kanyang kamay. Ang innate talent ni Senior Sister, hindi na kailangang pag-usapan ang pag-angat niya. Ang cultivation ko rin ay tumaas ng 1 antas sa loob lang ng isang maikling gabi. Ang True Yuan sa katawan ko ay naging mas dalisay ng ilang beses, mas marami pa ang nakuha ko kaysa sa nakaraang buhay ko. Ang paggamit ng True Yuan sa katawan ko, ang pag-unawa ko sa 7 Stars Sword Array ay umabot na sa ibang antas. Ang kahoy na espada na ginagamit sa pagsasanay ay hindi na kayang tiisin ang True Yuan at Sword Intent ko. Tungkol naman kay Guro ang Primal Yuan na nagising sa umaga ay pumasok na sa stable state. Gabi, 3 araw pagkatapos, si Wang Sheng ang responsable sa pagbabantay kay King Yanzi. Nakasandal siya sa pinto at nakatulog nang marinig ang isang mahinang tawag, Xiao Sheng, gising. Inaantok na iminulat ni Wang Sheng ang kanyang mga mata. Nang makita niyang si King Yanzi iyon, tuwang-tuwang sumigaw, Guro. Gising na po kayo? Ngumiti si King Yanzi. Sa mga araw na ito, nahirapan kayo sa pagbabantay sa akin. Umuwi muna kayo sa kwarto para matulog. Maya-maya, may sasabihin ako sa inyo. Pagkatapos magpahinga, sinimulang ikwento ni King Yanzi ang tungkol sa mundo ng cultivation 1,000 taon na ang nakalilipas kina Wang Sheng at Mu Wansuan, kasabay ng pagbibigay ng babala sa kanila. Sinabi niya, magbabago ang mundo, darating ang pagbabago. Tayong mga Daoist cultivator ay natural na may malaking responsibilidad na papasanin. Lumipas ang oras. Pagkatapos ng maikling pagbibilin, bumalik sila sa kanilang dating routine ng pag-aaral. Walang malaking pagbabago, ngunit sa tulong ng True Yuan, mayroon na silang tunay na cultivation base. Sa bakuran, ipinakita ni Wang Sheng ang isang round ng 7 Stars Sword Array kay King Yanzi. Makikitang mas malakas na ito kaysa dati. Ngumiti si King Yanzi. Ang iyong 7 Stars Sword Array ay unti-unting umuunlad.
Hindi masama, hindi masama. Si Muwan Suan, na nakaupo sa tabi, ay masayang pumalakpak din bilang papuri. Mapagkumbabang nagsalita si Wang Sheng, lahat po ito ay dahil sa turo ni Guro, kaya nagkaroon ako ng ganitong tagumpay. Pagkatapos ay nahihiya siyang nagkamot ng ulo, itinuro ang malaking butas sa pader, at mumiting nagtanong, pero Guro, hindi po ba ito maituturing na pagsira sa ari-arian ng bundok udang? Mumiti si King Yanzi. Hindi. Pagkatapos ay nagtawanan silang tatlo. Lumipas pa ang oras, tagsibol papuntang Taglagas. 3 taon na si Wang Sheng sa bundok udang. Ngayon, ang kanilang karaniwang mapayapang araw ng cultivation ay nagambala ng pagdating ni Daoist Master Li Shiwu. Mula sa malayo, si Li Shiwu, na may bakas ng pag-aalala sa mukha, ay tumakbo palapit at sumigaw, King Yanzi Shikshong. Shikshong! Ang udang ay nasa panganib. Pinapasok ni King Yanzi si Li Shiwu sa loob ng kwarto. Pagkaupo pa lang, sumigaw na si Li Shiwu, sa bagay na ito, kahit anong mangyari, kailangan mo akong tulungan. Nagtimpla si King Yanzi ng tsaa para kay Li Shiwu at mahinahong umiti. Huwag kang magmadali. Uminom ka muna ng tsaa at dahan-dahang magkwento. Ayon sa kwento ni Li Shiwu, 3 taon na ang lumipas mula nang bumalik ang Yuan Qi. Karamihan sa mga sect ay nabawi na ang kanilang mga heritage. Siyempre, walang nakaupo lang. Hindi pa nagtatagal, mahigit 20 kilalang sect ang nagplanong magdaos ng isang exchange meet sa Maoshan para alamin ang lakas ng bawat isa. Dahil sa exchange meet na ito, kaya lumapit si Li Shiwu kay King Yanzi para humingi ng tulong. Bumuntong hininga si Li Shiwu. Mula kay Sect Master Shikshong hanggang sa 2 martial uncle, lahat sila ay nagsasabing mas importante ang cultivation at ipinasa lahat sa akin. Pero mababa ang cultivation ko. Paano kung may sadyang sumubok sa akin? Baka hindi ko mapangalagaan ang reputasyon. Kaya, kailangan ko talagang humingi ng tulong sa iyo, Shikshong. Nagsalita si King Yanzi, kung naghahanap ka ng Foundation Establishment Realm Cultivator para ayusin ito, baka hindi ako makakapunta. Nang marinig ito ni Li Shiwu, nag-alala siya. Bumababa ang realm ni Shikshong. Paano nangyari iyon? Mumiti si King Yanzi. Hindi naman bumaba. Ilang buwan na ang nakalipas, nag-breakthrough ako sa Void Core Realm. Kung pupunta ako ngayon, parang hindi angkop. Nang marinig ito, napamura si Li Shiwu sa kanyang isip. Lintik! Ikaw na Daoist, huwag kang ang magkunwaring tanga. Ang taas ng realm mo, ang galing mo na, ano? Ako, nasa Gathering Spirit Realm pa lang. Pwede bang isipin mo naman ang nararamdaman ko? Sa sandaling iyon, nagpatuloy si King Yanzi, kahit hindi ako pupunta, ang 2 kong disipulo ay medyo angkop sa iyong mga kinakailangan. Nagulat si Li Shiwu. Ha? Si Buyu at Fiyu ay nag-breakthrough na sa Foundation Establishment Realm. Sinadyang magpakita ng pagbuntong hininga si King Yanzi. Pwede na rin. Si Xiao Xuan ay nag-breakthrough sa Foundation Establishment Realm ilang buwan na ang nakalipas. Si Xiao Sheng naman ay mas nakatuon sa Sword Dao, at medyo huli nang naging disipulo, kaya medyo mababa ang realm niya kumpara sa kanyang senior sister. Halos late stage ng Gathering Spirit Realm pa lang siya. Muling napamura si Li Shiwu sa kanyang isip. Alam kong mataas ang realm mo, magaling ang potensyal ng mga disipulo mo, kailangan mo pa bang ipagyabang? Kung hindi lang mas mataas ang realm mo, gusto ko talagang makipaglaban sa iyo hanggang kamatayan. Nakaupo sa labas ng kwarto, napahawak si Wang Sheng sa tiyan at napatawa sa sarili. Ang galing talagang mang-asar ni Guro, palakas ng palakas. Pagsapit ng gabi, nagpaalam si Li Shiwu. Si King Yanzi at Wang Sheng ay sabay na naghatid sa kanya. Pagdating sa pinto, lumingon si Li Shiwu, nag-fist salute, at nagsalita, napagkasunduan na natin ito. Bukas ng umaga ang alis. Mauuna na ako. Nag-fist salute si King Yanzi. Mag-ingat ka, Shidi. Nag-fist salute din si Wang Sheng. Mag-ingat po kayo, Marshal Uncle Li. Hindi nagtagal, nagbigay na ng mga tagubilin si King Yanzi kay Wang Sheng na isama si Muwan Suan kasama ni Li Shiwu sa exchange meet. Kung ikukumpara kay Wang Sheng, si Muwan Suan ay lumaki sa bundok mula pagkabata, kaya natural na hindi maiiwasan ang detalyadong bilin mula kay King Yanzi. Pagbaba ng bundok, hindi pwedeng iwanan ang cellphone. Kung mauubos ang baterya, gamitin ang power bank. Opo.
Huwag makikipag-usap sa mga estranghero at huwag sasakay sa sasakyan ng iba. Opo. Ang mga lalaki sa baba ng bundok ay hindi mapagkakatiwalaan. May problema man o wala, kailangang alagaan ang junior brother. Opo. Sa gilid, habang nag-aayos ng bagahe si Wang Sheng, naisip niya, ang kasamaan ng puso ng tao, mula simula hanggang dulo, ay hindi maikukumpara sa katahimikan sa bundok. Ang simpleng pag-iisip ni senior sister at ang kanyang maladyosang kagandahan ay madaling malinlang ng iba. Pero sa mga nakaraang taon, umangat na rin ako ng kaunti. Ngayon, kaya ko nang tulungan si senior sister sa pag-aayos ng damit, kaya ko na ring baguhin ang Realm D. Bigla, may nahawakan siyang isang bagay na ikinamula ng kanyang mukha. Dali-dali niya itong itinago sa loob ng bagahe, habang paulit-ulit na bumubulong sa sarili, Dao Heart. Dao Heart D. Kinaumagahan, si Wang Sheng, na nakasuot ng uniforme ng Wudang Sect, ay lumabas sa bakuran dala ang dalawang malalaking maleta. Lumapit si King Yanzi at nagtanong, naayos mo na ba ang mga gamit? Ngumiti si Wang Sheng. Opo. Pwede na pong umalis anumang oras. Inilagay ni King Yanzi ang isang kamay sa balikat ni Wang Sheng at nagbilin, Xiao Sheng, sa paglabas ninyong ito, huwag kayong mang-aapi ng mahina, at huwag din kayong magyayabang ng inyong Daoist arts kahit saan. Sikaping maging mapagkumbaba, naiintindihan mo ba? Tinapik ni Wang Sheng ang kanyang dibdib. Makakaasa po kayo, guro. Ang pagiging mapagkumbaba ang specialty ko. Nasiyahang tumango si King Yanzi at mumiti. Pagkatapos ay sumigaw siya papasok sa kwarto, Xiao Xuan, aalis na tayo. Handa ka na ba? Mula sa loob ng kwarto, narinig ang boses ni Muwan Xuan, opo. Ilang segundo lang, lumabas na siya mula sa kwarto. Agad na natulala si Wang Sheng sa itsura niya ngayon at mabilis ding namula ang kanyang mukha. Tinulak ni King Yanzi si Wang Sheng. Bilisan mo, tumayo ka doon, kukunan ko kayo ng litrato. Ipopost ko sa moments ko. Nahihiyang nagsalita si Wang Sheng, guro, sabi niyo po maging mapagkumbabat. Maya-maya, sa bakuran, narinig ang tawa ni King Yanzi. Haha! Ngiti! Pinatunayan ng katotohanan na ang kagandahan ni Muwan Xuan ay hindi pangkaraniwan. Saan man siya magpunta, naaakit niya ang tingin ng mga kalalakihan na ikinabahala ni Wang Sheng. Natatakot siyang baka may isang bastos na masampal ni senior sister at mapahamak pa. Boyu! Fiyu! Dito! Si Li Shiwu, na nakatayo sa harap ng pinto ng isang bus, ay kumakaway sa kanila. Pagbati po, Marshal Uncle. Si Wang Sheng at Muwan Xuan ay nag-fist salute. Hindi nga maikakaila ng mga disipulo ni King Yanzi Shixiong. Ang pagiging magalang ay nakakatuwa. Halina, magkakilala kayo. Ngumiti si Li Shiwu at itinuro ang tatlong tao sa tabi niya. Sila ang mga third-generation disciples ng Wudang na ipinadala. Sakto, kalevelin niyo sila. Sword Cultivator Zhu Yinglong. Body Cultivator Chailing. Body Cultivator Meng Hong. Isa-isang nagpakilala ang mga ito. Pagbati po sa inyo, mga senior brother, senior sister. Medyo hindi po ako magaling makipag-usap. Kung mayroon po kayong iutos, sabihin niyo lang po sa akin, sagot ni Wang Sheng, habang sinusuri sila sa kanyang isip. Kung titingnan ang kanilang aura, halatang narating na rin nila ang Gathering Spirit Realm. Ang lakas ng Wudang ay hindi talaga pwedeng maliitin. Ngunit, ang Dao heritage ng Wudang, ang pangunahing cultivation technique ay nabibilang sa Zen Wu lineage, at karamihan sa Daoist arts ay malapit sa martial arts. Ngayong bumalik na ang Dao heritage, baka maliitin ang martial Dao ng ibang mga sect. Sige na, maghanda ng sumakay, aalis na tayo. Ayon sa sinabi ni Li Shiwu, isa-isang sumakay ang 5. Pinili ni Muwan Xuan ang upuan malapit sa bintana, at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa labas, na ikinatawa ni Wang Sheng. Excited ka ba? Kinuha ni Muwan Xuan ang cellphone, pumili ng ilang stickers na nagpapakita ng excitement, at ipinakita kay Wang Sheng. Ito ang bagong paraan nila ng pag-uusap. Naiintindihan ko, ngiting sagot ni Wang Sheng. Ito ang cellphone na binili ni Wang Sheng gamit ang perang kinita niya bilang part-time master. Pagkatapos magpalit ng cellphone mula sa basic phone patungong smartphone, ang husay ni Muwan Xuan sa paggamit ng memes ay umabot na sa ibang antas. Ngayon, kung makikipag-meme battle sa kanya, lahat ng nandito ay baka basura lang.
Noong nakaraang buhay, hanggang 31 anyos lang ako nabuhay. Maraming bagay pa ang hindi ko naranasan. Sa pagkakataong ito, lahat ay magbabago. At saka hindi na malayang napatingin si Wang Sheng kay Muwan Suan. Kailangan kong protektahan ang mga taong nasa tabi ko. Mabilis na dinala sila ng bus sa hotel sa paanan ng bundok Maoshan. Ang Daoist Gathering Grand Meeting ay opisyal na magsisimula bukas ng hapon. Sa panahong ito, magpahinga kayong mabuti. Pwede rin kayong mamasyal sa paligid, pero huwag masyadong magpapagod. Nagbili ng ilang salita si Li Shiwu at umalis. Kinaumagahan, si Muwan Suan ay nakaupo sa harap ng pinto ng kwarto ni Wang Sheng at naglalaro. Paglabas ni Wang Sheng mula sa kwarto, sakto namang natalo siya sa laro. Hehe, senior sister, hinihintay mo ba ako? Hindi sumagot si Muwan Suan. Galit ka ba? Itinaas ni Muwan Suan ang screen ng cellphone na may sticker na, bilisan mo, suyuin mo si Laozi. Naalala ang nasaktang tingin ni Muwan Suan kahapon nang kailangan niyang makitulog sa kwarto ni Chailing, medyo napilitang nagpaliwanag si Wang Sheng. Senior sister, hindi na tulad ng nasa bundok ngayon. Kung magkasama tayo sa iisang kwarto, hindi angkop. O kaya, mamasyal na lang tayo. Bihira lang tayong makapunta sa Maoshan, dapat din nating ibili siguro ng ilang pasalubong dito. Sakto namang dumating ang grupo ng Wudang. Ngumiti si Zhu Yinglong. Ano ang bibilhin nyo? Magdadala rin kami para kay guro. Nang makita sila ni Muwan Suan, nagtago siya sa likod ni Wang Sheng. Magalang na bumati si Wang Sheng. Senior brother, senior sister, magandang umaga. Inakbayan ni Zhu Yinglong si Wang Sheng. Fiyu Shidi, nagpaplano kaming mamasyal para maranasan ang ganda ng Maoshan. Interesado ka ba, kasama si Buyu Shiji? Masayang pumayag si Wang Sheng. Sa daan, masayang nag-uusap ang grupo. Madali lang palang akyatin ang Maoshan, sabi ni Chailing. Sumang-ayon si Zhu Yinglong. Ang pangunahing bundok ng Maoshan ay ilang daang metro lang ang taas, pero ang mga Daoist Temple ay tahimik at madaling hanapin. Kung hindi mataas ang bundok, paano ito magiging sagrado? Sabi ni Wang Sheng, tapos ay tumingin kay Muwan Suan na masayang kumakain ng cake. Siyempre, para kay senior sister, sagrado man o hindi, okay lang basta may makakain. Naghahanda na silang magpatuloy ng mailumapit na grupo para makipag-usap. Maaari ko bang malaman kung saang Dao heritage kayo nabibilang? Ako si Liu Yunsi ng Maoshan. Pagbati sa inyo, mga kapwa Daoist. Ako si Zhu Yinglong ng Bundok Wudang. Pagbati sa inyo, mga kapwa Daoist. Nakangiting sumagot si Liu Yunsi. Mga kapwa Daoist pala mula sa Wudang. Maging malaya kayong gumala. Kung hindi naging maganda ang pagtanggap o may pagkukulang, sana ay mapatawad nyo kami. Habang nagbabatian ang dalawang panig, napansin ni Wang Sheng ang kakaibang tingin ng dalawang kasama ni Liu Yunsi. Anong binabalak ng mga taga-Maoshan? Simpleng pagbati lang ba talaga? Habang iniisip ito ni Wang Sheng, nagpaalam na ang grupo ni Liu Yunsi. Nang dumaan sila, hindi sinasadyang narinig ni Wang Sheng. Ngayon, lahat ay nag-aaral na ng Dao at Yi. Anong ginagawa ng mga disipulo ng Wudang dito para makisali sa gulo? Magpapakita ng espada at pakikipaglaban? Kaya pala, naghahanap sila ng makakaaway, naisip ni Wang Sheng. Hindi ba't hinahanap ni Yunsi Shikshong ang henyo sa talisman ng Longhu Mountain para makipag-spar? Mukhang nabigo siya at umuwi na. Patuloy pa ring nagsasalita ang lalaking may blonde na buhok nang bigla siyang tamaan ng isang bagay sa likod ng ulo na ikinasakit at ikinainis niya. Sino ang tumitira ng patalikod? Agad na tumingin si Wang Sheng kay Muwan Suan na gumagamit ng neigong sa isang piraso ng dumpling. Alam ko nang ikaw yan. Pagkasabi nito, hinawakan ni Wang Sheng ang kamay ni Muwan Suan at hinila palayo. Bilisan natin. Gumawa na ng masama, hindi pa tatakbo agad. Gusto mo bang makipag-away? Samantala, ang lalaking blonde ay palingalinga pa rin at walang tigil sa pagmumura. Sino ba talaga? May lakas ng loob gumawa pero walang lakas ng loob humarap. Anong galing sa pananaksak ng patalikod? Kung hindi niyo gusto ang mga disipulo ng Maoshan, lumabas kayo dito para sa isang laban. Sinabi ng kasama niya, kung hindi kayong dalawa nagsalita ng masama sa likuran, hindi sana nangyari ito. Kalmadong tumingin sa paligid si Liu Yunsi,
Pagkatapos ay yumuko at pinulot ang isang piraso ng dumpling na nahulog sa kinatatayuan ng lalaking blonde kanina. Ang ipinakitang cultivation level na ito ay mas mahusay kaysa sa mayabang na Tagalonghu Mountain na iyon. Hindi nga maikakaila na udang sa mga kabataan, mayroon talagang mga mahuhusay na karakter. Hapon, sa plaza sa harap ng Maotian Palace. Nakatingin si Wang Sheng habang si Li Shiwu ay nangunguna sa 5 kabataan, nakangiting bumabati sa ibang mga sek sa exchange meet na ikinainis ng ilan. Ang udang, sa mga nakaraang taon, hindi ba't sword techniques at fist forms lang ang kayang ipagmalaki sa mundo. Nakikisali pa sa gulo, at nagdala pa ng ilang magagandang babaeng disipulo para makaakit ng atensyon. Baka binayaran lang sila. Nakatayo si Wang Sheng hindi kalayuan at narinig ang mga salitang ito, hindi niya maiwasang mainis. Ang Dao Heritage ay kababalik lang, hindi pinapahalagahan ang martial Dao, maiintindihan ko pa. Pero kayong mga Daoist Masters, pwede bang hinaan nyo ng kaunti ang mga usapan nyo? Kung hindi, baka hindi ko mapigilan ang senior sister ko. Tumingin si Wang Sheng kay Mu Wansuan na syempre ay narinig din ang mga usapan at kasalukuyang nagpapakita ng cellphone na may nakasulat na, gusto kong labanan ang 10. Si Li Shiwu na nasa harapan ay nagsalita. Ang sitwasyon ngayon marahil ay naiintindihan na ninyong lahat. Ang mga sek ay malamang na naghahandang ipahiya tayo. Maya-maya, sa Daoist Exchange, 8 sa 10 pagkakataon ay may mag-uutos sa inyong lumabas sa entablado para mag-spar. Pagkasabi nito, naningkit ang mga mata ni Li Shiwu habang nakatingin kay Mu Wansuan. Bulyo, hanggat sa oras na iyon ay kumilos ka para medyo magulat sila, makakapanood tayo ng palabas ng payapa ngayon. Pero Martial Uncle, nagbilin po si Gurud. Hindi pa natatapos magsalita si Wang Sheng nang makita niyang masayang tumango si Mu Wansuan bilang pagsang-ayon kay Li Shiwu. Kaya, napamura na lang siya sa kanyang isip. Lintik! Bahala na kayo sa sarili niyong swerte. Mabilis na nagtipon ang lahat sa gitna ng arena. Malakas na nagsalita ang tagapamagitan, ngayon, magsisimula na ang grand meeting. Ngayon, ang mga kilalang Daoist Mountains ay nagtipon dito sa aking Maotian, lahat ay Orthodox Dao Heritage, lahat ay may transmission methods. Susunod, inaanyayahan ko ang mga kapwa Daoist na malayang ipakita ang inyong cultivation, magsaliksik at magtalakayan tungkol sa cultivation. Sa haba ng salita, hindi napigilan ni Mu Wansuan na mapahikab sa antok. Napangiti si Wang Sheng. Itong Daoist Exchange Meet na ito, sa totoo lang, ay isang alamin ang lakas ng bawat Daoist sect grand meeting, hindi ba? Nang maisip ito, lumingon siya kay Mu Wansuan at nagbilin, Senior Sister, mamaya, kung kailangan talagang umakyat sa entablado, kung hindi kinakailangan, huwag mong masyadong ipakita ang lahat ng iyong kakayahan. Ipakita mo lang ang iyong cultivation level, sapat na iyon. Nang makita ni Chailing ang kanyang seryosong mukha, hindi niya mapigilang biruin, mukhang ikaw pala ang senior brother, ano? Habang nagtatawanan silang tatlo, biglang may sumigaw, kung gayon, mauuna na ang aking Maotian. Nang marinig ito, sabay na nagulat sina Mu Wansuan at Wang Sheng at tumingin sa nagsalita. Agad na umakyat sa entablado ang nagsalita para ipakita ang kanyang talento. Kumuha siya ng isang dilaw na papel mula sa kanyang dibdib, katulad ng papel na ginagamit sa pagsusunog. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang niigong at magalang na nagsalita, pasensya na po sa kahihiyan. Pagkasabi nito, ang papel sa kanyang kamay ay mabilis na nagliwanag at naging isang daloy ng dilaw na ki na pumalibot sa kanya. Bigla, ang mga liwanag na iyon ay nagtipon na parang cotton candy at naging isang matibay na espada. Nagsimula siyang gumalaw gamit ang espada, maliksi at eleganteng mga kilos. Pagkatapos, itinaas lang niya ang kanyang kamay at may binulong, at ang espada ay muling natunaw tulad ng dati. Sina Mu Wansuan at Wang Sheng ay natulala. Iyon lang. Medyo ordinaryo naman yata para ipakita sa isang kompetisyon, hindi ba? Napailing si Wang Sheng. Talagang ang hindi pwedeng ilabas ng bawat sect ang kanilang tunay na Daoist arts para ibahagi sa lahat. Biglang may isang boses na puno ng pangungutya ang umalinggaw. Ito na ba ang sikat na Daoist arts ng Maotian? Ang galing! Narinig ng lahat sa paligid ang pangungutya sa mga salita, kaya lumingalinga sila at nagbulungan. Saan galing ang boses na iyon? Nagsalita ang taga-Maotian, sino ang nagsasalita? Muling umalinggaw ang boses na iyon.
Noong bata pa ako, sa ilalim ng tulay, 1 yuan lang, makakapanood na ako ng 7 segment, at makakabili pa ng merienda. Mukhang nakita na ni Muwansuan kung saan nagmula ang boses. Hinila niya ng bahagya ang kamay ni Wang Sheng at itinuro ang direksyong iyon. Nakahiga doon ang isang lalaki, nag-i-enjoy sa sikat ng araw, at walang tigil sa pagsasalita. Talagang nagbibigay pugay sa ating talisman Sect Trinity. Ang tusong lalaking ito ay si Shi Tianzhang, naisip ni Wang Sheng. Talisman Sect Trinity. Ang taong ito ay marahil tagapagmana ng Longhu Mountain o Jezao Mountain. Base sa tono ng pananalita niya, mayroon kaya siyang alitan sa mga Daoist Master dito. Medyo naguluhan ang tagapamagitan. Ang Talisman Sect Trinity, bawat isa ay may sariling galing, syempre, mayroon din kani-kanilang mga natatanging aspeto. Inaanyayahan natin ang susunod na Dao Heritage para magpakita. At ang susunod na pagtatanghal ay para sa Tais Word Technique ng Wudang. Sa ibaba, nagbulungan ang mga tao. Ang Wudang Sword ay talagang pino, pero ngayon, lahat ay nagpapakita ng Daoist arts. Ang Sword Techniques ay parang hindi angkop. Walang paraan ang Wudang para magkontrol ng espada? Tama. Dati, walang Heaven and Earth Yuan Qi, syempre, hindi papansinin ng Wudang ang lahat ng uri ng sword control techniques. Nang marinig ang mga usapan tungkol sa kanilang sect, medyo naguluhan si Zhu Yinglong, biglang kinabahan at pinagpawisan. Muling nang asar si Shi Tianzhang. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Mag-ingat kayo, baka itong Wudang senior brother ay isang iglap lang ng sword key ay patay na kayong lahat. Narinig ito ng mga tao at hindi mapigilang tumawa ng malakas. Nagsalita si Zhu Yinglong, sino pong kapwa Daoist ang? Kasabay nito, pinuto ni Wang Sheng ang kanyang sasabihin. Zhu Shixong. Lumingon si Zhu Yinglong at nakita si Wang Sheng na lumalapit. Ako na. Naisip ni Zhu Yinglong, sinabi ni Martial Uncle na malalim ang kaalaman ni Shidi sa Sword Dao. Kung siya ang aakyat sa entablado, mas angkop nga kaysa sa akin. Nang maisip ito, tapat na inabot ni Zhu Yinglong ang espada kay Wang Sheng. Hindi maganda ang aking kasanayan. Pakiusap na lang, Shidi. Yumuko si Wang Sheng nang may paggalang at pagpapakumbaba. Malalim din po ang sword techniques ni Shixong, hindi lang nakikita ng ordinaryong mata. Sakto lang, mayroon akong ilang magagarbong sword techniques na pwedeng ipakita. Pagkasabi nito, mabilis siyang gumalaw. Mahinang binigkas ni Wang Sheng, sword arises, stars appear, sword falls, bright moon reflects. Si Muwansuan ay umiti ng may paghanga habang pinapanood siya. Sa kabilang banda, lahat ng tao ay nanlaki ang mga mata at napanganga. Ang tagapamagitan, habang pinapanood ang kanyang sword technique, ay hindi mapigilang mapanganga. Iyon ay, si Wang Sheng ay parang isang immortal na may kontrol sa buong entablado. Hindi ito may tuturing na Daoist arts. Tiningnan niya ang liwanag na patuloy na lumalabas mula kay Wang Sheng. Sigurado siya, ito ang Sword Heart Illumination. Ito talaga ang Sword Heart Illumination na nakasulat sa mga sinaunang kasulatan. Si Wang Sheng ay parang isang mananayaw sa himpapawid. Lumilitaw at nawawala siya kasama ang espada sa kanyang kamay, napakaganda. Sumunod, itinutok niya ang espada diretso sa langit. Seryoso ang mukha ni Wang Sheng. Agad siyang gumalaw ng mabilis kasama ang espada sa kamay, pakaliwa, pakanan, ang buong katawan ay walang tigil sa pag-ikot. Muling itinutok ni Wang Sheng ang espada sa langit. Ginamit niya ang kanyang internal force, at ang imahe niya at ng espada ay dumami. Si Shi Tianzhang ay nagulat ng husto kaya napatayo siya at tulalang pinanood ang pagtatanghal ni Wang Sheng ng walang kurap. Napanganga ang mga tao. Anong realm iyon? Mayroon palang ganyang nakakagulat na pag-unawa sa Sword Dao. Isa ba siyang Sword Immortal? Ikatlong henerasyon na disipulo iyan, di ba? Paanong mayroon siyang Gathering Spirit Realm Cultivation? Dahan-dahang ibinaba ni Wang Sheng ang espada. Ang liwanag sa paligid niya ay unti-unti ring humupa. Sword falls, the starry river descends, worldly dust rises and falls, yet all is empty. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Tapos na ang pagpapakita ng sword technique. Sword Heart Illumination ang aking Daoist RT. Pagkatapos, masayang ibinalik ni Wang Sheng ang espada kay Zhu Yinglong. Shixong, ang espada niyo po.
Nang makita ang eksenang ito, napangiti si Zhu Yinglong sa kanyang isip. Wang Sheng Shididi. Tinakpan niya ang bibig at bumulong, Kung babaguhin ko ang tawag ko sa iyo ngayon at tatawagin kang Shiksyong, hindi pa ba huli? Walang masabi si Wang Sheng. Shiksyong, nagbibiro po kayo. Malakas na nagsalita ang tagapamagitan, ang 7 stars word ng Wudang, tunay ngang hindi biro ang pangalan. Ang Daoist Techniques at Arts ng iba't ibang bundok ay nakakabilib din ngayon. Ito ay pagkakataon para sa mga Dao Heritage na magtama ng kamalian sa isa't isa, isang magandang pagkakataon para subukan ang sarili. Susunod, walang limitasyon, malaya kayong maghamon sa isa't isa. Kung nais ninyong mag-spar, hanggang dito lang dapat, huwag mananakit. Nang marinig ang bahaging ito, kumislap ang mga mata ni Muwan Suan. Nang makita siyang ganito ka-excited, hindi napigilan ni Wang Sheng na magtanong, Senior Sister, gusto mong umakyat? Lumingalinga siya, naghahanap, pagkatapos ay kinindatan si Wang Sheng at itinuro ang isang direksyon. Siya. Ang tinutukoy niya ay si Shi Tianzhang. Kanina pa ito nakaupo doon, nakasimangot habang pinapanood sila. Nang mapansing natuklasan siya, hindi na siya nagtago at direktang tumayo at lumapit sa kanila. Nang makita ito ni Wang Sheng, agad siyang nag-ingat. May masamang balak ang taong ito kay Senior Sister. Ngunit may mali dahil ang tingin ito kanina pa ay hindi umaalis sa kanya. Naisip ni Wang Sheng, hindi ako ang hinahanap niya. Akmang lalapit si Shi Tianzhang kay Wang Sheng nang biglang may nauna nang lumapit kay Shi Tianzhang. Magalang nga nagpakilala ang taong iyon, disipulo ng Mao Shan, si Liu Yunzi. Nais kong humingi ng gabay sa inyong dakilang dao ng talisman mula sa Longhu Heaven Sect. Nais niyo po bang makipaglaban sa akin, Shi Tianzhang? Natulala si Shi Tianzhang pagkatapos ay ngumisi at bumuntong hininga. Nagkamot siya ng ulo at malakas na nagsalita, bakit? Hindi ka pa rin kumbinsido pagkatapos matalo sa akin dati. Sige na nga, hindi naman tatakbo yung kaibigan mong naglalaro ng espada mula sa Wudang. Hindi naman ito magtatagal. Halika na. Nakatayo si Wang Sheng sa gilid, tulala, nakasimangot at nainis. Naglalaro ng espada? Ako. Agad na umakyat ang dalawa sa entablado ng labanan. Nagsalita si Shi Tianzhang, ano ang paglalabanan natin sa pagkakataong ito? Inilabas ni Liu Yunzi ang kanyang espada. Ang mga dilaw na talisman na may pulang sulat ay pumalibot sa kanya. Siyempre, ang sining ng talisman. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Shi Tianzhang na matawa ng malakas na umalingaw sa buong arena. Hinawakan niya ang isang talisman sa kanyang kamay at mabilis itong nagliyab. Mapanghamak na tiningnan ni Shi Tianzhang ang kalaban. Maglaro ng talisman? Pagkatapos ay kumuha siya mula sa kanyang storage item ng isang maliit na string talisman na mukhang modified. Agad niyang tiningnan si Liu Yunzi ng mayabang. Wala akong sinusukuan ha? Nakatayo si Wang Sheng mula sa malayo at nagmamasid, medyo nagulat siya. Paglikha ng bagay mula sa wala? Mayroon palang ganyang kahima-himalang talisman? Si Liu Yunzi, mula pagkabata ay nag-aaral na at may malaking sect na sumusuporta. Hindi katakataka na nasa middle stage ng Gathering Spirit Realm siya. Pero si Shi Tianzhang na iyon, narating na rin niya ang late stage ng Gathering Spirit Realm. Sa kabilang banda, nagsalita na si Shi Tianzhang, halika na. Hahayaan kitang mauna. Hindi mapigilang magtaka ni Wang Sheng. Ang yuan qi ng langit at lupa ay kababalik lang. Ang mga cultivator ng batang henerasyon na nakapasok sa Gathering Spirit Realm ay pawang mga henyo. Ang taong iyon, kung hindi siya may pambihirang potensyal, marahil ay may kakaibang lugar ang Dao Heritage ng Longhu Mountain. Sa sandaling ito, nagsimula na ring ilabas ni Liu Yunzi ang kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng talas, puno ng determinasyon. Nang dumampi ang kanyang kamay sa talim ng espada, naglabas ito ng napakaliwanag na dilaw na liwanag. Ang mga talisman ay sabay ding lumitaw at walang tigil na lumipad sa paligid ng espada. Mabilis na pumuwesto si Liu Yunzi, handa ng lumaban. Handa na po ako. Ang kanyang kilos ay puno ng pag-iingat, kabaligtaran ng kay Shi Tianzhang. Pagkasabi nito, itinutok niya ang espada diretso sa langit at sumigaw, Shanking Decree. Swift Thunder Guide. Ang mga talisman na iyon ay mabilis na hinigop ng mga ulap sa langit. Pagkatapos, naglabas din ng dilaw na liwanag ang mga ulap, at mula doon,
isang malakas na enerhiya ang bumagsak sa lupa patungo sa target. Ngunit, mukhang walang bahid ng kaba si Shi Tianzhang. Madali niya itong naiwasan. Iyan na namang teknike. Wala talagang bago. Hindi pa tumitigil doon si Liu Yunzi. Itinutok niya ang kanyang espada at sumigaw, Thunderlight Manifestation Technique. Kasabay nito, dalawang talisman, Divine Movement Talisman at Apelip Talisman, ang inilabas para dagdagan ang lakas ng atake. Umiwas si Shi Tianzhang habang nang aasar, sinasabi ko sa iyo, ang mga talisman ng inyong Maoshan Shanking lineage, pwede ba? Ang Thunder Technique, pwede bang dagdagan pa ng kaunting lakas? Iyan lang ba ang mga teknike niyo? Nakakabagot. Sa wakas, kumilos na rin siya. Hindi ka pa rin susuko. Munting Liu, akala mo palalampasin kita? Dalawang talisman ang ginamit, Spirit Snake Talisman at Crane Transformation Talisman. Mayabang at mapanghamak na ng asar si Shi Tianzhang. Matagal ko nang gustong itanong sa iyo, ano kayang itsura mo kung magsusuot ka ng damit pambabae? Tama. Simula ngayon, tatawagin kitang Sister Liu, pwede ba? Mukhang medyo nataranta si Liu Yunzi nang sabay na umatake ang dalawang talisman. Pagkatapos, naglabas si Shi Tianzhang ng 4 na talisman at tiningnan si Liu Yunzi nang may tusong tingin. Tumawa siya ng malakas. Hindi ko pa nga ginagamit ang tunay kong galing, nasira ko na ang ilang piraso ng basurang papel mo. Kung mapipilit mo akong gumamit ng mahigit 100 talisman ngayon, talo na ako, okay ba? Ngunit si Liu Yunzi ngayon ay mukhang napikon na. Naiinis siyang sumigaw, tumahimik ka. Sabay-sabay na umatake ang 4 na talisman. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon para kay Liu Yunzi. Nagsimula siyang magpalabas ng maraming dilaw na talisman sa tabi niya para labanan ang mga malulupit na atake ni Shi Tianzhang. Isang malakas na dilaw na internal force ang bumalot kay Liu Yunzi na humarang sa mga talisman. Si Shi Tianzhang ay sabay na naghagis ng ilang pang talisman. Sister Liu, hindi mo na mapigilan. Ang magandang palabas ay nasa huli pa. Dalawang itim na talisman ang inilabas, mabilis na naging maliliit na itim na paru-paro. Bumuo sila ng isang kawan ng daan-daang paru-paro na walang tigil na pumalibot kay Liu Yunzi, na ikinagulat niya. Patuloy silang lumabas, hindi lang daan-daan kundi libo-libo. Sa isang iglap, napuno na ng itim na paru-paro ang katawan ni Liu Yunzi. Kasabay nito, mula sa loob niya, mabilis na lumabas ang isang nagniningning na dilaw na ki. Matagumpay na naitaboy ni Liu Yunzi ang mga itim na paru-paro mula sa kanyang katawan ng madali. Napanganga si Wang Sheng sa gulat. Ang Daoist robe na iyon isa palang magic artifact. Sa kabilang banda, si Muwan Suan ay patuloy pa ring pinapanood ang laban. Sinuri niya, kahit hindi mataas ang grado ng Daoist robe na iyon, kailangan ng malaking halaga ng true yuan at spiritual sense para mapagana. Ngunit, makakita ng tunay na Daoist sect magic artifact, hindi na sayang ang pagpunta dito. Mapanghamak si Shi Tianzhang. Isang 1,000-year-old heritage magic artifact, ipinagkatiwala sa isang gathering spirit realm disciple. Ang Maoshan, sobrang walang hiya. Pero, ang matandang iyon mula sa ating Longhu Mountain ay walang hiya rin. Mayabang niyang tiningnan si Liu Yunzi. Malas mo. Dati, binigyan din nila ako ng ganito. Ang mga disipulo sa panig ni Liu Yunzi ay naiinis na nanlilisik ang mga mata, habang sa panig ni Shi Tianzhang, ang mga elder ay nasiyahang tumango at mumiti. Hinamon ni Shi Tianzhang ang kalaban. Ano ngayon? Lahat tayo ay wala ng mukha. Nag-iingat si Liu Yunzi. Kahit hindi ko alam kung ano ang silbi nito, yung jade piece na iyon ay halatang magic artifact din na ilabas ko na ang alas ko. Hindi pwedeng matalo sa laban na ito. Kung gayon, mas mabuting mauna na akong umatake. Pagkasabi nito, mabilis na ginamit ni Liu Yunzi ang kanyang internal force at nagpakawala ng isang atake kay Shi Tianzhang. Ang liwanag na iyon ay nagdala ng napakalakas na internal force. 5 Directions Divine Blessing, break this illusion. Mula kanina, hindi pa rin natitinag si Shi Tianzhang. Madali niyang iniwasan ang atake. Iyan lang. Hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Ako naman. Ang hugis buwan na bato ay mabilis niyang idinikit sa kanyang noo. Nagsimulang bumigkas ng incantation si Shi Tianzhang. Demon Subduing Treasure Seal is in thy hand. 6 Jaya Divine Technique, Heed Command, activate.
Agad, mula sa kinatatayuan niya, ang asul na liwanag ay mabilis na kumalat, nagniningning sa paligid. Si Shi Tianzhang ay nababalutan ng isang malasalamin na internal force. Nagsumon siya ng maraming itim na talisman. Mayabang niyang tiningnan si Liu Yunzi. Sister Liu, malapit ka ng matalo. Pagkasabi nito, ang mga talisman na iyon ay mabilis na pinakawalan patungo kay Liu Yunzi. Mabilis silang lumipad. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na lumipad si Liu Yunzi at ginamit ang kanyang internal force. Sa paligid niya ngayon ay nababalutan din ng isang nagniningning na bola ng liwanag. Ang mga itim na talisman na lumilipad patungo sa kanya ay biglang nagsimulang tumulo ng sariwang dugo, Black Dog Blood. Ang dugo ay walang tigil na tumulo sa bilog na liwanag ni Liu Yunzi. Mabilis na nawala ang lakas nito. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Shi Tianzhang ang ganitong teknik kaya natulala siya. Galit na galit ang mga tao. Lintik! Pati Black Dog Blood ginamit? Wala ka na bang kahihiyan? Biglang isang itim na talisman ang mabilis na dumaan sa mukha ni Liu Yunzi na nag-iwan ng isang guhit ng dugo. Tulala niyang hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging walang buhay at sa wakas, ang espada sa kanyang kamay ay dahan-dahang nabitawan. Malungkot na yumuko si Liu Yunzi. Talo na ako. Si Wang Sheng, na nanood mula simula hanggang dulo, ay hindi mapigilang mamangha. Itong tagapagmana ng Longhu Mountain hindi talaga simple. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran na kumuha ng atensyon ng magkapatid. Yang si Shi Tianzhang, hindi siya simple. Nagulat si Wang Sheng. Martial Uncle, kilala niyo po siya. Hinimas ni Li Shiwu ang kanyang balbas. Narinig ko na siya. 5 o 6 na taon na ang nakalipas, nag-aaral siya sa Longhu Mountain bago pa bumalik ang Heaven and Earth Yuan Qi at na-master na niya ang basic talisman techniques. Pagkatapos bumalik ang Yuan Qi, naunawaan niya ang mga talisman sa mga sinaunang kasulatan sa maikling panahon. Bata pa pero nakalikha na siya ng mahigit 10 talisman techniques. Ngayon, siya ang numero 1 sa batang henerasyon ng Longhu Mountain, direktang tinuturuan ng Old Heavenly Master ng Longhu Mountain. Malawak ang kanyang hinaharap. Naisip ni Wang Sheng, itong si Shi Tianzhang, kung may ganito siyang potensyal, bakit hindi ko siya narinig sa nakaraang buhay? Hindi kaya nakatagpo siya ng kapahamakan kaya maagang namatay? Kung hindi, base sa kanyang personalidad at dila, paanong walang nakakakilala sa kanya? Sa kabilang banda, mayabang si Shi Tianzhang. Nakakainis. Hindi madaling i-activate itong magic artifact. Bigla siyang sumigaw, munting kapatid na naglalaro ng espada mula sa wudang. Maglaban tayo. Nang biglang tawagin ang pangalan niya, natulala si Wang Sheng at itinuro ang sarili. Ako. Naalala niya ang bili ng guro, huwag din kayong magyayabang ng inyong Daoist arts kahit saan. Sikaping maging mapagkumbaba, naiintindihan mo ba? Nahirapan si Wang Sheng dahil sa bili ng guro bago sila umalis. Sina Zhu Yinglong at ang iba pa ay tulalang tumingin kay Wang Sheng. Nagulat si Zhu Yinglong. Fiu! Naisip ni Wang Sheng, kung hindi ako lalaban at aatras, baka mag-iwan ito ng reputasyon ng karuwagan para sa wudang. Hayaan na nga. Pagkatapos ay tumayo si Wang Sheng. Zhu Shixong, pahiram po ulit ng inyong mahalagang espada. Nagbulungan ang mga manonood. Hindi nga. Aakyat sa entablado pero hihiram pa ng espada? Ang wudang, gaano ba nila hindi pinapahalagahan ang kanilang features word immortal? Kahit pa mahalaga o hindi, ang cultivation ng binatang ito ay hindi pa sapat. Ang espada ay hindi pwedeng iwanan ang kamay. Mukhang mahihirapan siyang manalo. Tama. Ang kalaban ay kayang maghagis ng 12 ng talisman. Paanong hindi siya malalamangan? Hinila ni Muwan Suan ang lailayan ng damit ni Wang Sheng. Wala siyang sinabi, pero hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ni Wang Sheng ang iniisip niya, kaya inalo niya ito. Senior sister, huwag kang mag-alala. Okay lang. Mukhang natinag siya sa mga salitang ito ni Wang Sheng. Medyo namula ang pisngi ng dalaga. Agad na bumalik sa wisyo si Muwan Suan at sumenyas na galingan niya. Mabilis na tumayo ang lahat. Inabot ni Zhu Yinglong ang espada kay Wang Sheng. Shidi, mag-ingat ka. Nagsalita si Wang Sheng, maraming salamat, Shixong.
Humingi siya ng paumanhin kay Li Shiwu. Martial Uncle, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para subukan ang sarili ko. Kung matalo ako, baka mapahiya ko ang udang. Hindi ito pinansin ni Li Shiwu at nagbilin, Fiyu, ingatan mo ang iyong sarili. Ang ganitong klase ng reputasyon ay walang halaga. Kaya mabilis na umakyat ang dalawang mandirigma sa entablado. Puno rin ng kumpiyansa ang mukha ni Shi Tianzhang. Nag-aalalang nagtanong si Chailing, Shikshong, sa tingin mo ba, may kasiguraduhan si Fiyu na matalo si Shi Tianzhang? Kinakabahan din si Zhu Yinglong. Mahirap sabihin. Sinuri niya, ang pinakamataas na antas ng talisman ni Shi Tianzhang ay hindi pangkaraniwan, kasama pa ang Jade Magic Artifact na sapat para suportahan ang spiritual sense ng cultivator at palakasin ang kapangyarihan ng talisman. Kasabay nito, maikling nagpakilala si Shi Tianzhang. Munting Daoist Shi Tianzhang, ang guro ko ay si Daoist Tianzeng ng Longhu Mountain. Naramdaman ni Zhu Yinglong na ang laban ni Fiyu sa kanya ay hindi magiging madali. Sa kabilang banda, mabilis ding nagpakilala si Wang Sheng. Wang Sheng, Daoist title Fiyu, ang guro ko ay si Qing Yanzi. Diretsahang sinabi ni Shi Tianzhang, kapatid, pwede mo bang ibigay sa akin ang contact info ng senior sister mo? O kaya, pustahan tayo. Mamaya, kapag natalo ka, ibigay mo sa akin ang contact info ng senior sister mo, pwede ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wang Sheng. Pagkatapos nating lumaban, saka natin pag-usapan. Ngunit sa loob-loob niya ay sumisigaw, ang taong ito, magaling makipag-away, hindi rin madali. Mayabang at handang lumaban si Shi Tianzhang, mabilis na nagsumo ng mga talisman. Kung gayon, napagkasunduan na. Agad niyang pinakawalan ang lahat patungo kay Wang Sheng. Nang malapit na sa harap niya ang mga talisman, naging malalaking apoy ito. Madaling humakbang si Wang Sheng sa gilid at naiwasan ang unang atake. Bigla, sa itaas ng ulo ni Wang Sheng, lumitaw ang isang malaking anino na ikinatingala niya. Isang malaking crane ang mabangis na lumilipad patungo sa kanya, iyon ang talisman na ginamit niya kanina kay Liu Yunzi. Ang malaking paa nito ay mabangis na tumatapik patungo sa kanya, malakas, ngunit hindi pa rin natitinag si Wang Sheng. Madali niya itong iniwasan. Ang kanyang mga paa ay walang tigil sa paggalaw. Bawat lugar na dinadaanan niya ay nag-iiwan ng mga bilog na liwanag. Mukhang hindi ito nagkataon lang, kundi may plano si Wang Sheng. Nagbulungan ang mga manonood sa ibaba. Tingnan niyo. Ang mga posisyon na dinadaanan niya ay ang 7-star Big Dipper. Mabilis siyang nakarating sa harap ni Shi Tianzhang, na ikinagulat nito. Naisip ni Shi Tianzhang, Apelip Talisman. May kaunting galing din pala ang taong ito. Kailangan ko muna siyang ilayo, tapos gamitan ang talisman para ubusin siya. Ngunit hindi pa niya natatapos ang iniisip, nasa likod na niya si Wang Sheng. Ang bilis niya ay sobrang swebe at mabilis, na ikinagulat ng kalaban. Nang maramdamang may panganib, mabilis na umikot si Shi Tianzhang para umiwas. Sa paligid niya ngayon, puro anino na ni Wang Sheng. Natulala siya. Lintik. Ganito siya kalakas? Noon lang nagsimulang ilabas ni Wang Sheng ang kanyang espada. Hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa kalaban. Mabilis, ang dulo ng espada ay nakatutok na sa lalamunan ni Shi Tianzhang. Natulala siya ng husto na hindi pa niya napoproseso ang nangyayari. Kalmado pa rin ang mukha ni Wang Sheng habang nakatingin sa kalaban. Nagparaya na ako. Ang eksenang ito ay nagpatigil sa paghinga ng lahat ng manonood, lalo na ang mga kapatid niya sa sect. Lahat sila ay natulala. Nagsalita si Shi Tianzhang, Kuya. Huwag kang maging padalos-dalos. Wala talaga akong iniisip tungkol sa senior sister mo. Nang makitang sumuko na ang kalaban, hindi na siya pinahirapan pa ni Wang Sheng. Mabilis niyang ibinalik ang espada. Isinuksok ni Wang Sheng ang espada sa lalagyan nito at mahinang pumuri, malalim ang iyong talisman arts. Natuto ako. Bigla, hindi maintindihan kung bakit, dali-daling tinawag ni Shi Tianzhang si Wang Sheng pabalik. Teka! Nautal siya. Shengji, medyo hindi ako kumbinsido. Pwede ba tayong maglaban ulit? Kung hindi, guguluhin kita tulad ni Liu Yunzi. Araw-araw akong pupunta sa bundok kudang para hanapin ka para makipaglaban. Nang marinig ito, napasimangot si Wang Sheng at lumingon kay Shi Tianzhang, walang magawa.
Kayong mga eksperto ng Longhu Mountain, bakit hindi nyo kontrolin ang taong ito? Nang makitang tahimik si Wang Sheng, muling nagpa-cute si Shi Tianzhang. Pakiusap, Sheng Jie. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko, pwede ba? Maglaban pa tayo ng isang beses. Sa pagkakataong ito, kung matatalo pa rin ako ng ganito kabilis, hinding-hindi ko na ulitin ang tungkol sa pakikipaglaban sa iyo. Nagbulungan ang mga tao. Ikaw lang ang pwedeng manalo sa iba, hindi pwedeng manalo ang iba sa iyo. Ang dominante naman. Kapatid, pababain mo na yung sword immortal. Kung ulitin pa, mapapahiya ka lang lalo. Nang makita ang kanyang sinseridad, sa wakas ay pumayag din si Wang Sheng. CJ. Natuwa si Shi Tianzhang at tumalon sa tuwa. Ang galing! Agad siyang gumawa ng hand seals at bumigkas ng incantation. Heart sincerity, crimson tears, 5 elements return to the body. Tiger and crane double support, ape and snake protect the body. Naisip ni Wang Sheng, kung hindi ko siya patatalunin ng kumbinsido, baka patuloy niya akong kulitin. Kung gayon ni, may tusong naisip si Wang Sheng. Hayaan ko muna siyang gamitin ang lahat ng lakas niya, tapos bubuhusan ko siya ng malamig na tubig. Kasabay nito, excited na sumigaw si Shi Tianzhang, handa na ako, Je. Sa pagkakataong ito, nagsuman siya ng 3 hayop ng sabay-sabay, crane, tigre, at ahas. Lahat sila ay may nakakatakot na aura. Ngunit, isang iglap lang ng espada ni Wang Sheng, sabay-sabay niyang naputol ang mga parte ng 3 hayop. Ito ay hindi pa nangyayari dati. Natulala si Shi Tianzhang, napanganga habang nakatingin kay Wang Sheng. Ang 3 hayop na iyon ay sumisimbolo sa apoy, yelo, at tubig. Sabay-sabay silang umatake. Mukhang nakatayo lang si Wang Sheng, pero walang atake na tumatama sa kanya. Si Shi Tianzhang ngayon ay gulong-gulo na ang isip. Natatarantang naisip niya, earth wall, rise. Ngunit biglang isang malakas na hangin ang dumaan na pumunit sa supot na dala niya. Lahat ng talisman ay lumipad palabas. Walang nakakita kung paano gumalaw si Wang Sheng. Ang alam lang nila, nasa likod na siya ni Shi Tianzhang ngayon at ang hangin kanina ay ang kanyang sword key. Nanlaki ang mga mata ng mga elder sa ibaba. Kanina iyon ba ay sword key leaving the body? Impossible. Ilang taon pa lang ang binatang iyan? Ngunit agad ding hindi nakayanan ng espada at nabasag ito. Nanghihinayang si Wang Sheng. Hindi ko inaasahan na pati ang espada ni Zhu Shixiong ay hindi makayanan ang aking truyuan. Pagkatapos ay naalala niya at tumingin. Ngayon, si Shi Tianzhang ay malungkot na nakaupo sa lupa. Magalang na lumapit si Wang Sheng at mapagkumbabang nagbigay galang. Kapwa daoist Shi Tianzhang, nagparaya na ako. Malungkot siyang tumingin kay Zhu Yinglong. Shixiong, pasensya na po, nasira ko ang inyong mahalagang espada. Mapagbigay si Zhu Yinglong. Fiyu, huwag kang mag-alala. Hindi sayang na mapunta sa kamay mo ang espadang ito. Excited si Chailing. Fiyu, natalo mo na naman yung Shi Tianzhang na iyon. Ang galing mo talaga. Agad na lumapit si Wang Sheng kay Muwan Suan. Nakaupo pa rin ito doon at pinapanood siya. Ninisyan siya ni Wang Sheng ng may kabaitan. Senior sister, nanalo ako. Ngumiti siya ng malapad at itinaas ang screen ng cellphone. Ang laman, siya ni galing. Ngumiti si Wang Sheng. Salamat, senior sister, sa pag-cheer sa akin. Naisip niya, ngayon, medyo nagpasikat ako. Pero sa mga susunod na araw, tahimik lang naman akong mag-aaral sa bundok. Siguro okay lang. Bigla, napansin ni Muwan Suan ang isang tingin na nakatutok kay Wang Sheng. Kaya, mabangis siyang nanlisik ang mga mata at humarang sa harap ni Wang Sheng na ikinagulat niya. Senior sister. Nakasimangot si Shi Tianzhang, hawak ang punit niyang supot, at nakatingin kay Wang Sheng na parang maiiyak na. Lahat ay kinakabahan at nag-iingat. Nagsalita si Zhu Yinglong, kapwa daoist ng Longhu Mountain, ano pa ang gusto mo? Lumapit si Wang Sheng para mamagitan. Mga kasama, hayaan niyo na po sa akin ito. Pagkatapos ay direktang lumapit siya kay Shi Tianzhang. Kapwa daoist, may kailangan ka pa ba? Pagkakita pa lang sa kanya ni Wang Sheng, mabangis na hinawakan ni Shi Tianzhang ang punit na supot at sumugod. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat.
Akala nila ay gagantihan siya. Nag-aalalang sumigaw si Zhu Yinglong, Fiyu, mag-ingat ka. Kabaligtaran sa inaasahan ng lahat, humagulgol si Shi Tianzhang. Shengji! Kuya! Sinasabi ko sa iyo, bakit hindi mo na lang ako direktang tinaga? Hindi ba't tapos na sana ang usapan? Bakit yung mga talisman ko pa ang tinaga mo? Natulala si Wang Sheng habang tinitingnan siya. Ang reaksyong ito, parang bata lang, hindi ba? Patuloy pa rin sa pagreklamo si Shi Tianzhang. Ang materyales ng mga itim na talisman na ito, ang mahal kaya. Isang set, halos 30,000 ang ginastos ko dyan. Biglang isang paa ang mabangis na tumapak sa kanya. Tumahimik ka. Naiinis ang lalaki. Sige na, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Pagbalik natin, babayaran ka ng sek ng doble ng materyales mo. Nagulat si Wang Sheng. Martial uncle. Makapal ang mukha ni Shi Tianzhang. O kaya, bigyan niyo na lang po ako ng 10 piraso ng yellow clarity fate paper. Sinuntok ng elder ang sakim na disipulong ito. Lintik. Yung papel na iyon, kahit ako hindi pa nagagamit, ikaw pa kaya? Bilisan mo, bumalik ka na ng tahimik para sa akin. Kung hindi, kukunin ko lahat ng magic artifacts mo. Alis na. Umiiyak na sumigaw si Shi Tianzhang habang paalis, ang sword technique na ito ni Shengji. Si Shi Tianzhang, hanga na ako. Nawala na ang anino niya pero umaalingaw pa rin ang boses. Mamaya, sabay tayong kumain. Napabuntong hininga si Wang Sheng. Naisip niya, pagkatapos ng panimulang laban, ang exchange meet na ito ay sa wakas ay pumasok na sa tunay na usapan. At pagkatapos ng ilang beses na pag-akyat sa entablado, nabawi ko na rin ang reputasyon para sa wudang. Tulad ng sinabi ni Martial Uncle, naging payapa na ang buong lugar. Susunod, kailangan ko lang manood ng tahimik para matapos ng payapa ang grand meeting. Nagbulungan ang 2 tao sa likuran. Kapwa the West, narating mo na ang Foundation Establishment Realm. Hindi ka ba lalapit sa munting sword immortal para makipag-spar? Umiti ang isa. Hayaan mo na. Maliit lang ang mukha ko, pero malaki ang sek ko. Nang marinig iyon ni Wang Sheng, bigla niyang naintindihan. Ah, kaya pala. Sa kabilang banda, isang malakas na asul na ipu-ipo ang dumaan na parang bagyo. Lumalabas na si Muwan Suan na ang lumalaban. Ang kalaban niya ay umiikot sa loob nito. Ang lakas ay sobrang nakakatakot na nahihilo ang mga tao at bumubula ang bibig. Ngunit ang mukha ni Muwan Suan ay medyo malungkot, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Sa ibaba ng entablado, isang lalaki ang umiti. Si Zhang Daozhang ng Laotian sect ay nais humingi ng pag-spar. Puno ng pagmamalaki si Wang Sheng. Talaga nga, ang ordinaryong Foundation Establishment Realm ay hindi kalaban ni Senior Sister. Sa wakas, nang mawala ang ipu-ipo, kasabay nito ay itinapon ang kalaban sa malayo. Pagtalikod ni Muwan Suan, narinig na ang malakas na pagbagsak ng kalaban. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado, habang sinusundan ng maraming humahangang tingin. Mabilis na tumakbo si Wang Sheng palapit, nginisyan siya ng malapad. Senior Sister, ang galing. Ang malungkot niyang tingin ay napunta sa kanyang junior brother. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Muwan Suan na para bang inilalabas ang lahat ng bigat sa kanyang puso. Mumiti rin siya kay Wang Sheng na parang ang mga alalahanin niya kanina ay parang hangin lang na dumaan. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, tinatakpan ang bibig. Ganyang kabata, nasa middle stage na ng Foundation Establishment. Isang expert. Ito ang tunay na expert. Si Muwan Suan ngayon ay puno ng aura. Mayabang siyang naglakad pasulong, hindi pinapansin ang mga tingin at bulungan ng mga tao. Naalala ni Wang Sheng na noong magkasama silang naglalakad, nagtaas siya ng isang karatula, mga buhay, huwag lumapit. Kung may kailangan, kontakin ang kanyang junior brother. Nahihiya si Wang Sheng. Senior Sister, pinahirapan kita. Naglakad siya sa likod, iniisip, pagkatapos ng araw na ito, ang Daoist sects ng bawat pamilya ay natagpuan na ang kanilang sariling landas. Hanggat nananatili ang Heaven and Earth Yuan Qi, darating muli ang dakilang panahon ng cultivation. Baka hindi magtagal ang mapayapang panahong ito. Kayang kontrolin ng Daoist sects ang kanilang mga disipulo, pero paano naman ang ilang masasamang cultivator, rogue cultivator, o mga demonic beast na papasok sa landas ng pagiging demonyo?
Ang landas ng cultivation ay maaaring madaling tahakin, pero paano haharapin ang mga alitan ng mga ito sa mundo? Dahil sa sobrang pag-iisip, nahuli siya sa paglakad kay Muwansuan. Nang mapansin ni Muwansuan na kakaiba ang kilos ni Wang Sheng, lumingon siya. Mabilis na humakbang si Wang Sheng. Hayaan na nga. Bakit ko pa iisipin ang mga bagay na iyon? Kung gaano kalaki ang lakas ko, ganoon lang ang gagawin ko. Kung bumagsak man ang langit, may mga nasa itaas na sasalo. Kahit ano paman, ang landas ng cultivation na ito, sa hinaharap, kaya ko nang tahakin ng may dangal. Tiningnan niya ang mga taong masayang nagtatawanan at nag-uusap, hindi mapigilang mag-isip. Kahit dumaan sa hirap, sa wakas, ang exchange meet ay natapos ng perpekto. Sa grand meeting na ito, talagang marami akong natutunan. Biglang isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Sheng Ji! Teka lang, Sheng Ji! Nang marinig ito, hindi na malayang nanginig ang mga balikat ni Wang Sheng. Pilit siyang humiti, pinagpawisan at lumingon. Ano po ang kailangan ninyo?